Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Natatandaan ko po dati sa mga banal na pagsasanay, retreat recollection, or even seminar ay mayroong activity na ganito. Sasabihin ng facilitator, imagine ninyo na nasa bangka kayo, kasama ang 10 pinakamahalagang tao sa buhay ninyo. Kaibigan, siyempre pamilya, pwedeng kasamang in-laws. And then sasabihin, lulubog ang bangka, kinakailangan magbawas kayo ng isa, na kayo lang ang may kapangyarihang gumawa, ha? Tanong, sino sa 10 ang unahin niyong itula? Kawawa ang biyanan dito. Joke. Pero hindi natatapos doon kasi sasabihin ng facilitator, lumulubog pa yung mga kinakailangan pa rin yung magbawas. Unti-unti, isa-isa. Until isa na lang yung matira. This will certainly reveal kung sino ang pinaka-importanting tao sa buhay ninyo. Sino kaya yun, ano? Now, paano kung sabihin ng facilitator, magdadagdag pa tayo ng isa? Si Jesus na. So 3 na kayo. At lumulubog pa rin yung bangka. Sabihin ng facilitator, kailangan mong magtulak, magbawas ng isa. Liban sa sarili mo, sino sa dalawa? Si Jesus o yung taong pinakamahalaga sa lahat ng tao sa buhay mo? Sino sa dalawa? Minsan may tinanong ako, sabi, Father, easy. Si Jesus. Sabi ko, bakit? Kasi Father, si Jesus, di ba? Kayang lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ko, buwisan. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang sinabi ng Panginoon na sino mang magmahal sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, o sa sino man maging ang sarili niya ng higit kay Kristo, ay hindi karapat-dapat na kanyang maging disipulo. Hindi po nagpapasimpleng activity lamang dito si Kristo na pwede nating di seryosohin. Seryoso po ito. He's making here a demand na siya ang dapat nating unahin sa lahat ng pinakamahalagang bagay at tao sa buhay natin, maging sarili natin. Kamakailan po ay may umugong na balita sa Amerika, mayroong isang teacher na na-relieve sa kanyang trabaho bilang guro. Na-transfer siya muna sa office. Sapagkat mayroong krusipiho sa classroom niya. Inilagay niya. Allegedly, ito yung nirereklamo ng iba. Kaya tinanggal muna siya at po pwedeng hindi na siya pabalikin sa pagtuturo kung ang krusipiho ay hindi niya alisin. And that's very difficult for her, who said sa isang interview, I dream about my teaching experience every day. I did not realize how much I love teaching now that I cannot go back. Binigyan naman daw siya ng option. Yung krusipiho, ilagay mo na lang sa drawer mo. Ilagay mo na lang sa ilalim ng table mo. Ikaw lang yung makakakita. Ganun na sa Amerika. Kaya wag tayong papayag dito kapag mayroong senador o sino man ang nagsabi niya na yun daw yung option na binigay sa kanya at hindi niya makaya. Kasi bagamat napakahalaga ng pagtuturo para sa kanya, yun ang buhay niya, wala pa rin mas hahalaga kay Kristo sapagkat si Kristo ang totoong buhay niya. Ganun sana. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na dapat siya ang pinakamahalin natin, higit pa sa iba. At meron siyang karapatang i-demand yan sa atin sapagkat Diyos siya. Tandaan po natin, hindi na i-demand yan ni Moises, ni Elijah, bagamat para sa mga Israelita, napakadakila nila. Hindi kailanman nasabi yan ni Maria, bagamat siya ang sa lahat ng tao, pinuno ng grasya ng Diyos, piniling ina ni Jesus. Hindi naisip man lang yan ni Pedro at ni Pablo na napakahalaga na naging papel para maging matatag ang simbahang ito. Hindi nila kailanman naisip ma-demand yan sapagkat hindi sila Diyos. Diyos lamang ang pwedeng mag-demand sa atin na siyang dapat nating unahin, pinakamahalin ng buong buo sa buhay natin. Kaya nakapangingilabot yung mga taong nagsasabing Diyos sila. Mas nakapangingilabot yung mga naniniwala sa kanila. Diba? Sabi nga, sino mo pumapatol sa loko-loko, mas loko-loko. Anyway, hindi loko-loko si Jesus. Hindi siya nahihibang nang sabihin niya sa atin ito. Sapagkat Diyos siyang totoo, at alam na alam niya na kayang-kaya niyang patunayan sa atin na hindi tayo magsisisi kung siya ang pinakaunahin natin sa buhay natin.
Sabi ko nga po, ang hamon ko maghanap po kayo ng kahit isang personalidad sa Biblia na nagsisi nang si Jesus ay gawin nilang pinakauna sa buhay nila. Nang ang lahat ay halos i-renounce na nila, pati buhay nila. Wala kang makikita. Pagbali-balik ta rin man ng Biblia, sapagkat ang Panginoon ay tapat sa pangako niya. Sa pangako niyang kapag tayo'y nakasumpong ng malalim na relasyon sa Kanya, ay para tayong nakakita ng perlas na napakamahalang halaga. In fact, walang kasing halaga sa pangako niya sa Matthew 19:29 that all whose their homes, possessions, loved ones, families for my sake will receive 100-fold of it. Bottom line, ang Diyos sa atin ay hindi magkakautang. Hindi tayo malulugi. Sapagkat sino man o anumang i-renounce natin, o i-etsipera natin, o ihuli natin para sa Kanya, sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, babawi at babawi siya sa atin, siksik-liglig at umaapaw pa. Narinig naman natin kung paano nagpakilala ni St. Paul kay Philemon sa ating second reading. I am a prisoner for Christ. At masaya niya itong isinasabi, bagamat literally nakabilanggo siya, sapagkat para kay Pablo, bilanggo siya, nakakulong siya. Bilanggo siya, hindi ng kahit sino kundi bilanggo siya ni Kristo. Siguro naman po nakabalita na kayo sa ibang bansa, lalong-lalo na halimbawa sa Amerika, nung nakulong nakalaya at gumawa intentionally ng kasalanan uli para mabalik sa kulungan. Bakit? Sapagkat sa kulungan, mas nakakakain siya, mas may kaibigan siya, mas nalilibang siya, mas may nagagawa siya, may tulugan siya, mas secure ng buhay niya kaya sa labas. Mga kapatid, parang ganito at higit pa dito sigurado, ang naramdaman ni Pablo matapos siyang arestuhin ni Kristo on his way to Damascus, pertaining of course to his conversion, sapagkat mula noon, nang ikulong siya ng Panginoon, ayaw na niyang makalaya mula sa pagkakabihag sa Kanya ni Kristo. Sana ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Di ba mayroon tayong expression na pabiro na huli pero hindi kulong. Ito ay patungkol sa mga nahuhuli pero hindi nakukulong, hindi napaparusahan. Sana wag maging ganito ang resulta ng pag-iimbestiga ngayon sa mga maanomalyang flood control. Flood control pa lang yan. Hindi pa kasama yung mga daan dyan, yung mga gusali sa mga paaralan dyan. Hindi pa kasama, naku, napakarami nito. Hindi pa kasama ang PhilHealth dyan. Hindi pa kasama ang agrikultura dyan, ang education. Sistema na ito Kung sasablay tayo dito, kawawang-kawawa na tayo, pabulusok na tayo. Kaya sana, lahat ng mahuhuli, makulong. Pero sa mas malalim na pagninilay, sana tayo mga Kristiyano, huwag ganito. Huwag yung pahuhuli lamang tayo bilang mga Kristiyano. Huwag yung sasabihin lamang tayo, okay, hulihin mo ko. Okay, ako'y Kristiyano. Pero hindi naman tayo tunay na pakukulong kay Kristo. Hindi naman natin isusuko ang lahat ng ating karapatan sa Kanya. Hindi ba ganun ang bilanggo? Walang karapatan halos, nasa iyo na. Ganun dapat ang bilanggo ni Kristo bilang isang Kristiyano. Hindi. Kung minsan nagpapahuli lang tayo, pero hindi natin sinusurrender ang lahat kay Kristo. Tayo pa rin ang nasusunod. Yung gusto pa rin natin. Yung kasalanan pa rin na gusto natin ituloy sa buhay natin. Yung galit na, patuloy natin kinikikim sa buhay natin. Yung inggit na, kaakibat na ng pagkatao natin. Yung masamang ugali na ayaw natin tapesin sa pagkatao, sa personalidad, sa karakter natin. Yung masamang pag-iisip, yung mahalin na pag-iisip, panunod ng kung ano-ano, pagiging makamundo, nakapangyarihan na, kasikatan na, kapangyarihan na, kayamanan na, pera na, ang pinaka-prioridad natin. Naku, pag ganyan, hindi nga po natin mararanasan yung naranasan ni St. Pablo, so much so. Sa Philippians 3 verse 8 ay sinabi niya, oo, inaari kong walang kabuluhan, walang kwenta ang lahat ng meron ako kung ikukumpara sa pinakamahalaga o sa lalong pinakamahalaga ang makilala ko si Kristo. Kung pauhuli lamang tayo pero hindi pakukulong kay Kristo, hindi natin mararanasan ito. At kapag hindi natin naranasan ito, I'm warning you, kapag hindi tayo naging bilanggo ni Kristo, magiging bilanggo tayo ng kung sino o kung ano, ng kasalanan natin, ng meaningless pursuit of happiness natin, ng takot, ng lungkot, ng hinanakit, ng galit natin, dala ng mga problema at pangit na karanasang pinagdaanan natin. Kaya, brothers and sisters, I invite you right now to do some soul searching. Kanino at saan tayo nakabilanggo? Kanino at saan natin gusto lumaya?
physically, or spiritually, or both. Kanino? Saan? Sagot, magpasakop tayo sa kapangyarihan, sa awa, sa pagmamahal, sa kalooban ni Kristo para hindi tayo maging alipin habang buhay ng kung sino man o kung ano man sa mundong ito. Unahin po natin siyang mahalin para maging okay lamang tayo. Sino man o ano man ang mawala o kunin o umalis sa buhay natin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.